Sa taong ito, marami na tayong kinover na krimen na nangyari dahil sa utang. Mga magkakaibigan o maging magkakapamilya na nagpapatayan dahil sa pera. Nagpapakita lamang ito kung anong panganib ang pwedeng dalhin ng pera sa ating buhay kapag hindi tama ang ating intensyon. Magandang araw at welcome mga kakuntuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang Cavite ay isang lalawigan sa ating bansa na matatagpuan sa Calabarzon Region sa Luzon. Sa huling 300 taon, sila ay gumanap ng mahalagang papel sa parehong kolonyal na nakaraan ng bansa at sa paglaban para sa kalayaan, kung saan nakamit nito ang titulong Historical Capital of the Philippines. Ayon sa census noong taong 2020, may populasyon ang buong lalawigan ng mga nasa 4,344,829. Kaya kinukonsidera itong isa sa pinakamataong lugar sa ating bansa. Subalit bagaman maganda ngang manirahan rito, sa aspeto naman ng krimen, hindi maitatangging sa huling mga nakaraang taon, pataas ng pataas ang bilang ng mga bayolenteng krimen ang nangyayari doon. Isang halimbawa na lamang ay ang kasong naganap nito lang buwan ng May 2024 kung saan sa isang subdivision sa 13 Martires City, isang babae ang natagpuan sa loob ng isang icebox. Ang biktima ay 26 years old lamang at sinasabi nilang ito ay pumunta di umano sa bahay ng suspect para maningil ng utang. Yun nga lang, sa halip na maayos na pag-uusap, ang kanilang singilan ay nauwi sa patayan. Kalaunan sa tulong rin mismo ng asawa ng salarin, inireport niya ang insidente sa barangay at agad itong inimbestigahan ng pulisya. Ang biktima ay kinilala bilang si Mary Joy Singayan na 25 taong gulang o 25 years old. Siya ay residente ng Golden Horizon Villas na matatagpuan sa barangay Hugo Perez, 13 Martires City sa lalawigan ng Cavite. Ilang taon nang naninirahan ang kanilang pamilya sa lugar at kahit papano, masasabi mong may maayos at masagana naman silang buhay. Kasama ni Mary Joy na naninirahan doon ang kanyang live-in partner na isa namang IT specialist at ang dalawa ay parehong masipag at masigasig sa pagtatrabaho. Mabait at matulungin rin silang dalawa na kung sakaling may mga sitwasyon na kailangan nilang magpaabot ng tulong sa iba, hindi rin sila nag-aatubiling gawin ito. Sa mga tuwid, nang nanghiram ng pera ang kanilang kapitbahay mga ilang buwan ang nakakaraan, ito'y pinagbigyan naman nila ng nagtitiwala sa kanyang salita na babayaran niya iyon sa loob ng isang taon. Si Wilson De Ramos ay 35 years old na kapitbahay ng magkasintahan at nagtatrabaho ito bilang isang jeepney driver. May sariling pamilya na rin ito at kasama niya silang naninirahan sa parehong subdivision. Kadalasan ng kanyang misis ay naiiwan lamang sa bahay para magbantay sa kanilang anak habang nagtitinda din ng mga ice pop at ice candy upang magkaroon ng ekstrang pinagkakakitaan. Subalit may pagkakataon lang talaga na kinakapos din sila sa pera. Sa kabuuan, nakahiram ito ng halagang 50,000 pesos at napagkasunduan ng dalawa na babayaran niya iyon ng hulugan kada buwan. Noong simula, nagagawa naman ni Wilson mag-abot ng tamang halaga para mabawasan ang kanyang utang. Pero kalaunan noong buwan ng May 2024, hindi na siya nakapagbayad para sa buwan ng Abril. Sa tuwing kinakontak siya ni Marie sa Messenger, hindi din ito nagre-reply at sadyang iniiwasan niya ang isa sa kanilang lugar. Dahil doon noong buwan ng Mayo, nang binaliwala pa rin ito ang mga messages ni Marie, hindi na siya nakapagtiis. Kaya nagpasya na itong puntahan si Wilson sa kanyang tirahan ng personal. Hapon noong May 15, 2024, araw ng Miyerkules, mag-isang nagtungo si Marie sa tahanan ng mga De Ramos kung saan nagkataon namang nandoon rin si Wilson. Ngunit dahil ang asawa at mga anak nito ay wala sa bahay ng mga oras na iyon, tanging silang dalawa lamang ang nagkaharap. Nang hindi na nagpapaligoy-ligoy pa, pinaalalahanan siya ni Marie ng tungkol sa kanyang utang at sinabihan rin na kailangan niya ng magbayad. Subalit dahil wala pang maibayad si Wilson, nauwi ang kanilang pag-uusap sa mainit na pagtatalo. Nagkapalitan sila ng maanghang na salita hanggang sa di tumagal, nandilim na di umano ang paningin ni Wilson. Dala ng matinding emosyon, bigla na lang niya hinila si Marie papasok sa loob ng bahay
hanggang sa nasapak niya ito ng malakas dahilan para matumba ang babae sa sahig. Bago pa man makatayo ang isa, kumuha na si Wilson ng lubid sa malapit at ginamit iyon para sakalin si Marie hanggang sa nalagutan ito ng hininga. Nataranta na siya ng puntong iyon na upang pagtakpan ng ginawa niyang krimen, kumuha siya ng icebox para maitago ang katawan ng biktima. Ang icebox na ito ay may haba lamang na 2 talampakan at may taas na 1 kalahating talampakan. Ibig sabihin sa liit nito, hindi talaga magkakasya ang isang tao sa loob. Kaya ang kanyang ginawa, binaluktot niya ng mabuti ang katawan ng biktima kahit pa mabali ang mga buto nito para lamang mapagkasya iyon sa loob. Pagkatapos nun, nilagay niya rin ang taling ginamit niya sa pagsakal sa biktima, katabi lang din ang katawan nito sa loob ng icebox. Bandang 4:45 ng hapon, doon na tumawag si Wilson sa kanyang misis para aminin ang ginawa niyang krimen, pati na rin ang kinalalagyan ng bangkay. Gayunpaman, bago pa makauwi ang kanyang asawa, tumakas na siya mula sa kanilang lugar at basta na lang iniwan ang crime scene. Sa kabutihang palad, sa halip na pagtakpan ng kanyang mister, pinili naman itong gawin ang tama na pagkaamin ni Wilson sa kanya, siya rin ang nag-report sa barangay tungkol sa krimen at ipinaalam iyon sa pulisya. Ayon kay Colonel Michael Batoctoy, hepe ng pulisya sa nabanggit na lungsod, natagpuan nila ang bangkay ng biktima bandang 9:15 ng gabi sa bahay ng suspect sa Golden Horizon Villas. Pagkapasok nila sa loob, inabutan nila ang pulang icebox na may nakapatong pa ng mga kaldero at kaserola sa ibabaw. Subalit nang binuksan na nila ito, sa halip na yelo, nakabaluktot na katawan ng babae ang nasa loob. Nakuha din nila doon ang mismong tali na ginamit ng suspect sa pagsakal sa biktima. Paliwanag naman ng asawa ni Wilson na bigla lang daw ang kanyang mister kaya napatay niya yung biktima pero hindi naman sana nito plinano na saktan si Marie. Nang mismong araw na iyon, agad namang nagsagawa ng manhunt ang mga kapulisan para kay Wilson para panagutin siya sa ginawa niyang krimen. At kinabukasan, pinuntahan nila ang bahay nito subalit wala ng tao doon at may nakaharang na rin sa pinto. Sa tulong ng asawa ng salarin, naghanda ng entrapment operation ang mga otoridad at noong May 16, 2024, nahuli rin nila ito sa wakas sa may EDSA, Pasay City. Sa kanyang pagkahuli, tumanggi naman siyang magsalita pa o magbigay ng kahit anong salaysay hinggil sa ginawa niya. Samantala sa isang interview, nagpahayag naman ang kinakasama ni Marie ng kanyang nararamdaman tungkol sa sinapit ng kanyang asawa. Para sa kanya, hindi makatarungan at hindi makatao ang ginawang pagpatay sa kanyang asawa. Kaya ang tanging gusto niya lang ay makakuha ito ng hustisya. Sabi nung ginawa niya, lalambot ako pag nakita ko yung asawa ko. Baka demonyo nung ginawa sa kanya, ginawang laruan. Ayon sa pamilya, hindi daw talaga nila inaasahan na magagawa iyon ng suspect kay Marie dahil kahit kailan hindi naman nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa. Kaya lubos nilang ikinalungkot na ganoon na lamang kabrutal ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Sa ngayon, humaharap sa kasong murder si Wilson De Ramos at kapag ito ay napatunayang guilty sa kaso, siya ay maaaring makatanggap ng parusang hindi bababa sa 20 years hanggang sa habang buhay na pagkakakulong. Nang parehong buwan, inihatid naman ng pamilya ang mga labi ni Marie sa kanyang huling hantungan at umaasa na lamang silang makukuha nito ang hustisyang nararapat para sa kanya. Si Mary Joy Singayan ay napakabata pa at marami pa sana itong maaaring marating sa kanyang buhay. I think maiintindihan din ng lahat kung gaano kasakit sa ulo ang maningil ng utang lalo na kung mas matapang pa sila sa inyo. Kaya sana para sa mga taong mahilig mangutang, lagi nating alalahanin na hindi ibig sabihin may kaya ang ibang tao, hindi na nila kailangan ang perang pinapahiram nila. Kapag tayo ay pinagkatiwalaan, ugaliin po nating tuparin ang napagkasunduan upang maiwasan ang mga ganitong pag-aaway. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan. Before this video ends, gusto ko lang i-shout out ang iilan sa ating mga viewers. Kay Pisik Kapukyan, na taga Samar, Loy Valiente from Kingdom of Saudi Arabia, Sarmiento Clan, Miss Angel, Mr. Ariel Cunanan,
Vivian Beronilla, Eunice Estrada, Zero Gaming from Cabanatuan at Mary Jane Capada. Thank you po for listening and ingat po kayo palagi. God bless.